So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Junan. Okay guys, ito na yung pang-apat na battle na re-review natin sa Insane Battles, or most especially sa tournament nila na Atmos. So ito na yung panghuling battle sa bracket A. So kung babalikan nyo yung channel natin, na review na natin yung tatlo doon, at ito yung pang-apat. Azen, Triple Pride, Incognito Lloyd, DRD Stuki, tapos ito ngayon DJ Kenneth versus Ice. So pang-apat dito sa, or sabihin natin huling battle sa bracket A. Then proceed tayo sa bracket B after natin dito. So yun, huwag natin patagalin to. DJ Kenneth versus Ice, game. DJ Kenneth, 2 minuto, tournament. Magingay tayong lahat para kay DJ Kenneth. Yo, magandang gabi. Magandang gabi, Rizal. Ito'y panibagong yugto. Kung labanan ay mata sa mata, ikaw ang unang mamumugto. Wala na akong plano sumali, manood na lang at sumuporta. Laban ng lirikalan ayoko ng kumontra. Pero kung sa palagay mo ako'y magpapakumbaba, sa lupa uuwi kang dismayado. Ngayong panahon ng Kwaresma, yung bit-bit mong hinihitit ang ipang-eeki sa mukha mo. Sumalangit na first round pa lang, yung iskema mong pamplasma, tapos body language ni Badang, at ang pagkatapos ko sa Connor, ito naman horrorcore, di ka nakakasindak para kang maduming karburador. Di ba sa grupo nyo nila Raf yan, ikaw yung apprentice? Sa bagay, para ka rin si Raf Davis. At nung huling event sa Beaton, sabay-sabay dapat tayo kakain. Kaso lang lahat lumalayo sa'yo kasi nang aagaw ka ng kanin. Pare-parehas tayong gutom, huwag ka masyadong swapang, sobrang food trip ka nun. Nag-uulam ka ng bawang. Yo, huwag ka nang umasa kasi medyo bitin to. Ako'y di nahihinto, ako'y walang panantos. Hindi ito bingo, wala akong panantos. Check, yo. Kung tingin mo sa battle ay bagyo, para sa akin to ay sakuna. Pagkatapos kitang himay-himayin, ito isa ko na. Yung pagkatalo ko dati, baka ngayon isa ko na. Di ako maglalagay ng tuldok sa punchline pag sinabi kong itong isa ko na. Kasi previous battle niya sa FRBL, puro hanap ng magaling, grabe mag-ilusyon. Mababalian ka sa akin, rookie, Zion Williamson. At wala nang karuktong, wala nang iba pang gagawin. Bigyan mo na ako ng mga patigim. Ikaw naman, men. Wah! Wah! Okay. So yun yung round 1 ni DJ Kenneth, and para sa akin, since first time ko siya mapanood, I think, no? Pagkakatanda ko, first time ko siya mapanood, pero hindi naging impressive yung round 1 niya para sa akin against Ice, which is, hindi ko pa rin napapanood si Ice ngayon pa lang din. Pero para sa akin, dami niyang angles na hindi ganun ka epektibo, no? Tapos hindi naghanap rin ako or nagantay rin ako ng creativity sa round niya, and hindi yun dumating, no? Tapos may mga stutter pa siya sa round niya, no? I don't know kung nakakalimutan niya or ano ba, hindi, parang parang iniisip niya yung next na linya nakasunod dun sa natapos niyang i-deliver. So parang ganoon may mga stumbles, may mga stutter. So ayun, medyo kulang o hindi ganoon ka impressive yung yung round 1 ni DJ Kenneth. At hindi rin ganoon ka lakas yung mga binitawan niyang linya para kay Ice. So ayun. Bigyan mo na ako ng mga patigim. Ikaw naman, men. Wak yung buong round, kadiri. Tang inang yan. Okay, simulan natin yung round 1 sa pagpunta mo dito. Siyempre, para ispit yung mga linya mong akala mo pulido. Pero ibahin natin ang tempo. Ngayong magbabago na ang takbo, ngayong ako na nasa harap mo, kaharap mo na kamatayan mo. Kaharap mo na kamatayan mo. Oh, shit. I will show you whom you should fear. At makikita nyo ng clear na rounds ko mangingibabaw na parang chandelier. Siguradong sa bars ko ay pipito. Malabong manaloto kasi malas ka. Malas ka, ako agad nakaharapan. Mga bars magliliparan na parang paliparan.
Sasapitin mo sa akin ay May katunog siya. Iniisip ko lang kung sino. Hindi ko ma-determine kung sino yung katunog niya. May pagka tunog sa delivery. May pagka hindi, sige, mamaya ako nasasabihin. Nanamnamin ko muna yung yung performance, yung delivery niya, no? Tignan natin kung tama ba yung yung gut feel ko doon sa katunog na sinasabi ko. Pero naisip ko na kung sino. Tignan natin. bad luck. Parang Brad Pitt na nasa bullet train. Ia-address ko lang ng simple and plain na nung nalaman kong ikaw ang makakalaban ko, hindi ako na-excite. Wala sa iyong hinahanap ko, ako ay na-bored. Kasi utak mo walang laman, na para bang tindahan na kailangan ng pumunta ng grocery store. Oo, di ko to trip. Parang yung first time ko mag-inom. Matalo mo ako. Putya, walang ganon. Sa akin ang spotlight. Hanggang dyan ka na lang na parang inabutan ka ng stoplight. Ako ang sisinaga ng limelight. Body bag tong kalaban. Punches ko, sure hit. Parang sa NBI, may kaso yung kapangalan. Okay. May kaso yung kapangalan. Fuck that shit. Parang sa NBI, may kaso yung kapangalan. Parang sa NBI, may kaso yung kapangalan. Kaya sigurado na knockout. Magdidilim ang paningin na para bang biglang nag-lights out. Brown out. Malabo na mag-stand out. Mga katulad mo na loudmouth. Kasi sabi niya sa isang battle niyo, nagra-rap ka na simula nung lumabas na yung BCD. Ako nag-rap lang simula nung lumabas na yung flat screen na TV. Tapos bigla niyang sinugundahan ng, huwag mo akong yayabangan. Hindi ako bago sa larangan. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Sobrang gulo mo, buwisit ka. Pucha, ba't ganun? Sinungaling ka, Chong. Ikaw yung DJ, pero nakascratch ako doon. Di mo ko kaya nakalaban. Mabilasik ang karakas. Pag nilaslas ko leeg mo, malamang yung dugo niyan sa sahig na tumatagas. Oo, lalaslasan ko ng leeg. Makikita niyo yung hiwa. Parang naka-leggings lang na tseka. Sabay ko lalapitan. Sabay dukot ko ng dila doon sa pinaghiwaan. Para matigil na sa kakasalita yung bibig niya ng puro lamang kasinungalingan. O brutal na ba? Brutal na ba? Hindi pa ako tapos. Kaya bow! Headshot, nag-head pop. Primary weapon ko na gamit ay bullpop. Nagkalat sa lapag yung pira-pirasong utak. Saka ko tatapakan ng dalawa kong paa. Nang tatapakan, magkabilaan ng tatapakan, parang hagdanan. Parang hagdanan. Nagkamali ka ng pinasok, ikay nag-overlay. Parang 125 na pumasok to sa expressway. Okay. Ako magdadala sa'yo sa Heaven's Gate. Mula 125 na pumasok sa expressway. So, sa mga di aware, no? Bawal po tayo doon. Tayong mga 350 below below na cc sa motor. So bawal tayo expressway kasi sa pagkakalam ko 400cc ang pwede, no, sa mga big bike or kahit hindi naman big bike, basta 400cc yung motor mo, pwede ka sa expressway. Pero tayong mga kung ang motor niya is click 125, ako ang motor ko click 160, bawal tayo doon, no. Raider 150, sniper bawal. Basta 400cc above, yun lang. pasok, ikay nag-overlay. Parang 125 na pumasok to sa expressway. Ako magdadala sa'yo sa Heaven's Gate. Mula noon hanggang ngayon, ganun ka pa rin, so late. Ngayon makakakita kayo ng bagong meta na parang bagong update. Wala ka ng takas. Kinulang, Ngayong sipat ka na ng ice, you cannot escape. Baras. Time. Okay, so ito baka kasi may may angulo si DJ Kenneth, kaya sasabihin ko na
Para sa akin, si Ice, dalawa yung katunog niya na battle MC para sa akin sa flip top. Pero una-una na doon si EJ Power. Gestures, no? Sa gestures, yung kanina nag horrorcore siya, no? Sa halip na si Plasma yung maisip ko sa kanya na gano talaga na para sa akin may pagka EJ Power talaga yung yung delivery niya, yung gestures niya, yung humor niya, 'di ba? Tapos may pagkahawig pa. Hindi ko alam kung saan banda pero may parang nakikita ko sa kanya si EJ Power siguro sa bibig or something, 'di ba? So basta may pagka EJ Power yung performance nito ni EJ ni Ice. Tapos yung isa naman si Zaki. Sa boses. Yung boses naman niya parang meron siyang may isang linya siya na parang nag-slant rhyme siya Kaya doon ko napansin parang si Zaki yung yung boses. Hanggang sa tumatak na sa akin, yes, habang nagpe-perform, habang nag-speech siya ng linya niya, katunog niya yung boses niya may pagka-Zaki. Tapos yung kung paano naman siya mag-perform sa ganyan sa pit style na style sa pit style na battle, may pagka may pagka EJ Power. So silang dalawa yung para sa akin katunog na ni Ice 'di ba? Kaso ayan, going back performance, 'di ba? Mahirap mamili para sa akin, mahirap mamili kasi yung isa malinis yung performance, may konting stutter. Pero yung kay Ice naman, ilang beses siya nag-choke, 'di ba? Tournament to, kailangan nating maging stricto sa ganitong klaseng tournament. So, may choke siya doon. Ang dami, umpisa, gitna, dulo, 'di ba? Pero yung tawag dito, yung mga punchlines, yung mga haymakers na deliver niya is quotables para sa akin Kaya siguro mahirap real talk, mahirap mamili or piliin yung kung kaninong round yung mas effective, pero I think sa punchlines, sa haymakers tayo magbe-base dito. Props sa performance ni DJ Kenneth, pero may konting stutter din naman siya dun Unlike kay Ice, kung sa performance lang DJ Kenneth tayo dun, kasi Diamak na mas malinis naman yon kasi konting stutter lang. Kay Ice kasi ang dami niyang choke 'di ba? Kung titignan niyo yung performance, DJ Kenneth yon. Pero dun kung titignan naman natin, hihimayin natin siya sa content, sa writtens mismo, sa delivery, sa composure, 'di ba? Sa intensity, Ice tayo doon. So, I'll go with Ice sa sa round na to. Siguro 7-6 or I think hirap iskoran Ang hirap iskoran, pero 7-6 yun para sa akin. Kung pwede nga tayo magbaba ng 6-5 Pero 7-6 pinaka-lowest na score na pwede kong ibigay sa round 1 nila. So 7-6 in favor of Ice. So sa punchlines, haymakers, sa delivery. Kasi tsaka mas gusto ko rin yung performance, yung delivery ni Ice, kasi sabi ko katunog niya si EJ Power tsaka si Zaki. At some point ganun yung gestures niya, ganun yung boses niya. Kaya ayun, para sa akin Ice yung round 1. Even may mga chokes siya ng ilang beses. Kung titignan niyo naman, kung i-disregard nyo naman or sabihin natin tanggalin natin yung choke tsaka yung stutter ni DJ Kenneth, yung choke ni Ice tsaka yung stutter ni DJ Kenneth, kung tatanggalin natin yung sabihin natin supposedly malinis yung performance nila, kung titignan natin as clean performance yon, lamang na lamang si Ice, diba? So ganun lang din, no? Parehas silang may dapa sa performance, although mas mabigat lang yung naging performance, mas naging mabigat lang yung dapa, no, ni Ice. Pero sa content sa content para sa akin, yung content, yun yung pinaka nag-angat, no? Ganda nun. Kaya I'll go with Ice dito, 7-6. Pangalawang banat para kay Kenneth, pakinggan natin Yo! Grabe naman yung laban na to. Padamihan ng choke.
Ang ina itsura mo, mukha kang nasobrahan sa coke. Yo, check. Wala na akong gutom sa battle. Ikaw na lang yung masiba. Kaya mo mag-short ng walang garter, tapos sa tiyan mo parang may sisipa. Mukha ka kasing tamad tumae. Dapat sa'yo, pinagko-combantrin. Kamukha mo rin yung logo ng Chiquito, yung kulay green. Ang dami ng punchline, ang hahaba, kaso nga lang putol-putol. Pagkatapos itong battle, uuwi ito na bukol-bukol. Ito yung bata ni Rapia na paborito niya utusan. Pagdating sa definisyon, ikaw yung inuuto. Pag wala ng pulutan, inuutos-utusan. Ang inabuti na lang talaga, medyo kinapos ako. Kaya ko tong labanan pare kahit paus ako. Pwede kitang labanan ng pa-sign language eh. Sa totoo lang, grabe ba? Grabe ba? Grabe ka, Pinsay. Grabe talaga. Bibigyan mo na lang ako ng kalaban, taga-baras pa. Pag nag-i-skema, parang makakalas na. Walang... Mukha niya si Sir Deo eh, no? Props kay DJ Kenneth, pero kala ko si Sir Deo to kanina eh. ng kalaban, taga-baras pa. Pag nag-i-skema, parang makakalas na. Walang hiya. Yo, check! 4 na taon akong tumigil at huminto. Ito na ba yung bagong batch? Ang malas mo, ako yung nasa pinto. Oras na kumatokay. Oras na kumatok, iipitin ko kamay. Tapos biglang pumasok sa tenga. Itong kalaban ko parang nalaglag na planggana. Ginagaya ko si Asen kasi para ka rin si Triple Pride. Pag magkakasama kayo, nilarap yan, mukha kang bride. Kasi putang ina mo, mukha kang tomboy na walang miyo. Nakita ko to kanina pre, hindi rider, dala nito Dio. Walang iya yung Dio mo, 500cc. Dio, okay. Putang ina, mas magulo ka pa sa mga banat ni LED. Nalilito ako kanina, pare-parehas kami. Alam mo kung bakit dito ako pumesto? Pare-parehas kami eh. Tapos pumaparehas ka din. Naguguluhan na yung mga hurado. Buti na lang ngayong araw, marami ng tao. Kasi nung lumaban ako sa PRBL, wala man lang tumatawa. Kaming dalawa ni Uncle Mac, nagmumukha na kaming tanga. Ano, hindi mo ako pwedeng husgahan. Palibasay ako'y nasa home court. Tignan mo sila, lahat sila ay naboboard. Skateboard. Naboboard. Nagets mo yung punto? Kasi hindi ko nagets. Walang ya itsura mo, kamukha mo si Wabapet. Tapos Wobbuffet, yung Pokemon, Pokemon ng Team Rocket, yung kulay blue. Okay? Kamukha mo si Wabapet. Tapos hindi pa ako tapos. Sa bagay, summer ngayon, lahat tayo nakatayo. Putang ina yung boses mo, parang yelo sa halo-halo. Putang ina, galargar, tapos patigil-tigil, kala ko patay na ako. Kaya ko tong lamunin kahit mag-freestyle pa ako. Yan, sasabihin ko na sana eh, no? Freestyle yung inispit ni Kenneth dito. So, alata naman eh, kanina, naka 2 lines, no? Naka 2 lines lang siya. Tapos, alam sa halata, no? Para sa akin, halata ko naman na nag-freestyle si Kenneth doon. So, sayang. Hindi naman sa pagmamayabang ha, pero meron kaming 5 American Bully na aso. Kamukha mo nga yung isa eh. Yung exotic na may pingas sa nguso. Puta, damitan mo lang ng green yun, kamukha mo na yun. Kasi po kung inyo pong papansinin, siya po ay bingort. Gago. Hoy, ngongi! Alam nyo kung ba't ganyan yan? Diyan yung nilalagay yung disc kapag nagdi-DJ siya. Atay. Gago. DJ Kenneth, dapat pinangalan mo DJ Punet. Ikaw lang yung rapper na kaya magbigay ng mga katagang punet-punet. Yarin. Ano past tense ng Kenneth? Ano? Kinat. Mabilis ka lang hanapan ng angle. Pag nag-babe siya, automatic lalabas triangle.
Kung sa flip top may lip cram, sa Atmos tournament may lip crack. Ang ina, durog. Nawawala yung ngipin niya kapag siya ay nag-lip bite. Forget me not, eat my nutsack. Wala sa alignment tong DJ na parang nakalimutan isaksak yung head jack. Yeah! Tangina, oo, wala ka sa align. Pag kumagat ka ng apple, slice ng pizza yung design. Yung mukha mo mukhang paa tapos kalyo yung bingot. Pag naglagay siya ng chikinini, hindi bilog. Hugis bundok. Gago. O puro nguso na ba niya? Kasunod na kasi niyan yung labi niya. Uy. Nguso, labi! Nadinig nyo ba? Binao ng panlalait, kaya mabunga nga. Ang uso, labi, bunganga. Huli na to. Huli na to. Tingin ko sa'yo isda, buhay mo ay mag-e-end. Ganyan naman isda ay nahuhuli sa bibig. Kaya ano, kaya mo pa? Tapos rebuttal niya kay Uncle Max sa battle nila, oh. Asset ko to. Talaga? Kung sikmuraan kaya kita dyan, siguradong titiklop to, na parang sumasakit ang tiyan, o maglilin yung katawan na parang siya'y nagpapayat. Bars! Yeah! Maglilin yung katawan na parang siya'y nagpapayat. Kaya... Hindi ko na-gets yun. Time. Pangalawang banat para kay Kenneth. Pakinggan natin. Pangatlong banat pala. Sorry. Okay. Pero para sa akin, K-Ice na yon. Ang ganda nung umpisa niya. Yung actually yung passes ng Kenneth Kinat, dun pa lang nakuha na ni Ice yung yung momentum, at yun, nagtuloy-tuloy naman yun nung nagka-problema lang dito sa Kinat na kasi ni Vince meron pa sana meron pa ata, no? Pero ayun lang, hindi na natin patatagalin to. Yung round 2 malino yun kay Ice, mas nakuha niya yung attention ng crowd, mas naging effective siya sa pamamagitan ng joke lines. So para sa akin, goods yun. So yun lang, ganoon lang kasimple. Kay Kenneth, may tawag dito, nag-freestyle siya, at hindi kahit na nag-freestyle siya, hindi pa rin naging effective yung iba doon, kasi 'di ba may mga iba na nare-review natin na pag nag-freestyle sila, direct talaga effective. Pero yung kay Kenneth kasi nag-freestyle siya pero hindi ganoon ka-direkta kay Ice, or hindi ganoon ka-epektibo. Kay Ice naman, Ice yung jokes niya doon, pasok 'yon, para sa akin kanya 'yon. So 8-6 para kay Ice pa rin. So rounds 1 and 2 Ice, 7-6 kanina, tapos 8-6 pa rin. So that's 15-12 rounds 1 and 2 Ice. Gusto nito King Koyan. Ako'y nalilito. Pag daw nag-vape ako, hugis diamond, gago letter Q. Sinabi yun ni Vince nung battle namin sa Kisaw. Ito yung kalaban ko, mukhang laging kulang sa bahaw. Walang ya, itsura mo, mukhang kaya mong umapat na kanin. Kaya mong kumain ng kumain, tapos kaya mo ring hindi bumahing. Yo! Ang tunay na pangalan nito, Sir Jack Ice. Sir Jax. Sir Jax. Anong feeling nakahalaban mo ngayon si Sir Jack? Gusto nyo ng Sir Jack Bars? Total gusto nito, kalokohan na lang. Nag-i-spit siya kanina, puro katangahan. Kagayahin ko pag i-spit mo. Kulang na lang mag-split to. Paano kaya mag-speed rap to? Ikaw yung parang pitbull sa ating dalawa. Putang ina, yung mukha mo pag nilukot, mukha kang pag. Alam mo yung pag pumayat ka. Hoy pre, buti inangat mo. Putang ina, ang haba ng hairline mo. Putang ina, para kang daan sa amin. Men, konti na lang, pati yung Cebuana Luwilier sasakupin. Walang hiya ka.
Walang hiya tong bata mo rap yan, puro panlalait. Bingot daw ako. Uy, yan ang gustong-gusto ko. Bingot daw ako. Huwag mong ipapakita sa akin, syota mo. Di ba sinabi mo na asset ko to? Oras na mag-sex kami, yung tinggil niya, ipapain ko dito. Gago. Didilaan ko nipol niya hanggang sa mamaga. Anong sinasabi mo? Yung uso ko may taga. Matagal na tong tahe. Grade 5 pa ako. Grade 5 pa ako. Kasunod pa nun nung tinuli na ako. Eh itong batang to masyado pang supot. Kahit hindi siya nag-i-spit, yung mukha niya laging lukot. Lagi ka na lang galit. Hindi naman kita inaano. Munang ina mo! Gago. Ngayon lang ako bumatil ng ganito. Madalas akong seryoso. Kaso pag nagseseryoso ako, nasasaktan ako. Shit. May ganong ano, 'di ba? May ganong linya si ano eh. Stopper. Laban niya kay Emar 'yon. Hindi ko na matandaan kung sino kalaban niya. Topper ba 'yun Emar or basta linya ni Topper 'yon kay Damsa ata. Topper Damsa or Topper Emar, 'yun lang. So, parang may ganong linya siya. No, kayong parang ano, pag nagseryoso ako, basta something ganon. Yuso ko, nasasaktan ako. Shit. Utang ina, para kang AdSense sa YouTube. Ang tagal mo. Puro pautang. Para tong si Wamos, men. Ang lakas niya bumatil pagdating sa huli. Magpo-promote ng ads niya. Yo, check. Hindi ako mauubusan. Para akong ATM na offline. Yung mga banat mo, lahat. Wala sa line. Game na again. Inantay ko pa yung poster bago tapusin yung katha. Di ka ba nakakahalata na hindi ka banta? Wala akong pake kahit hindi mag-react ang madla. Madla. Mama mo madla. Kanina mo pa nilalait yung huso ko. Alam naman nila na hindi na nasasaktan ng puso ko. Damhin mo na manhid na to. May tugma sa gitna, para akong simot, binaliktad ko. Damhin, manhid. Wow! Yan ang gusto sa FRBL. Nagwa-wordplay. Sa susunod na battle ko sa FRBL, puta, ikaw ang round 2 ko. Ryan, bigyan mo ako ng malakas-lakas na kalaban. Gusto ko ito ulit. Tapos, pag dinayo sa Rizal ang Motus, nasan si Blaser? Blaser, ito ulit! Puta, kanina pa to tinitira yung uso ko. Tuwid naman ako magsalita. Nakakasakit ka na talaga ba? Grabe ha? Grabe ha? Gusto ko nang magreklamo. Papuputokan kita sa amo. Putok, amo. Mama mo! Yo, check! Maraming salamat sa pag-imbita. Hindi ako hihingi ng pasensya kung ito lang ang aking dala. Ikaw, may dala ka ba? Alam ko may dala ka, may intel sa labas. Putang ina, may nakita akong usok sa bitong sa labas. May gumaganto. Sabi sa akin, rap yan, men. Okay lang yan, men. Pero nagkukumbulsyon. Putang ina, nung laban nyo ni RB, ang dami mong sinabi, titigil ka rin pala. Sana una pa lang, ginawa mo na. Nag-aksaya lang. Ay, putang ina, may nakita ako sa YouTube, pre. Yung laban nyo, 1 year ago, 900 views. Samantalang ako, yung laban ko, 5 years ago, 50,000 views. Nung 2018. Nasa GMA, sa TV5. At kung saan-saan. Tangina na ito, kanina pa kasi ko nilalait ito, nagagalit na ako, men. Hindi ako sanay gumanto. Masanay akong kumain. Sa'yo ko ibabaling ang aking patalim at ikay susundutin. Umuwi ka ng baras, utang ina, mukha kang ututin. Time! Huling banat para kay Ice. Okay, so pinutol na lang ni Vince, no? Wala, nag-freestyle na lang eh. Diba? Pero para sa akin, mas effective yung freestyle ni Kenneth dito compare sa round 2 niya. No? So, yun lang. Yo, bago ko simulan yung round 3, nais ko lang magpasalamat sa Insane Battles dahil pasali sila ng PWD. Kahit walang maganda sinasabi, salut sa inyo. Saka gusto ko lang din sabihin na fuck you ka, Trudis!
Nung battle natin sa FRBL, hindi ka sumipot, tapos nandito ka ngayon. Ang kapal ng mukha mo. Ang dami pang dahilan ni Gago, porque daw nasiraan siya ng motor. Tapos, nasiraan siya ng motor. Tapos, nung umaandar na siya, bigla siya nabundol. Tapos bigla siya, nagpa-check up daw siya, inaantay niya yung result. Tangina mo, mongoloid din. Di na pinasali dito yun, baka gawin pa niyan dito eh. O balik tayo kay Lip Crack. Pinanood ko mga laban. May pagka Dave Denver din siya eh, no? Sasabi nila, nung time na pinapanood ko or nire-review ko yung 1 up 2, sinasabi nila na si Dave Denver daw, same kasi sila eh, si Raffian tsaka si Dave Denver galing, alam ko baras silang dalawa eh. Tapos ngayon sinasabi ni Kenneth na baras din daw tong si Ice. Tapos sinasabi na bata ni Raffian. So ako para sa akin may may pagka Dave Denver din tong si Ice eh, no. Hindi ko nakikita sa kanya yung pagka Raffian. Ang nakikita ko sa kanya Zaki yung boses. Tapos, sa pag-perform naman, may pagka-AJ Power. Tapos, at some point na parang dyan sa mga galaw, may pagka-Dave Denver din eh. So, yun. Mo, tangina, sumakit yung ulo ko. Imbis makahanap ako ng angle, sumakit yung aking brain cells. Kasi sabi niya sa battle niya kay Jung Bagsik, talagang patay ka na sa akin, hindi ka na uusad na parang Antipolo. Ho! Hindi ka na uusad na parang Antipolo. Mas maganda pa sana kung sinabi mong hindi ka na uusad na parang EDSA. O kaya, tanga ka. O kaya, mas maganda pa, hindi ka na uusad parang kotse sa EDSA. O ayun, mas tama. Tangina neto, kung umuusad yung Antipolo, simula nung sinabi mo yung tanga ka, kalapit na siguro ng Antipolo ang Jakarta. SK chairman ka pa naman, tapos totolo-tolongges ka. Itong SK, saksa ka ng tanga. Tapos nung event ng Bars Rizal sa Bitaw, nandun si Gago. Talagang nakausap ko pa, sabi niya sa akin, at tinalo kong riding ng tandem kahit tanong mo pa kay Cry. Sheesh! Tinalo mo ang riding in tandem. Tangina mo, ano naman? Ang riding in tandem ngayon, mako-consider ko na pagdating sa music, top tier, no cap. Eh ikaw, sa bagay, top ka din eh. Top trash! Ang riding in tandem, pag nasa event, malamang tao dudumugin. Si DJ Kenneth, pag nasa event, pucha, lalangawin. Problema nito sa Antipolo eh. Pucha, lalangawin. May mga bagay talaga na pag nakita mong hindi tumubo, makikita mo nang nabubulok. Ganito yung mga tipo na paglasing na aapiran ka nang aapiran eh, no? Pinalo ko riding yung tandem eh. Maganda na gawin, lalabas ko yung dalawang paborito kong kutsilyong magkamukha, parang identical twins. Sabay saksak sa magkabilang ulo. Both arms yung naka-extend, parang nagsiselfie na tito. Hole sa mabilog na ulo ni DJ na parang CD. You can't fuck with me, you cocksucking looking motherfucker. Hindi ko na idadama yung pagkakakulong mo, tol. Pero papadama ko pa rin sa yung loob ng rehas at yung dinanas mo doon na suffering. Mararamdaman mo pa rin sa mga bars kong nakahain. At kung inaakala mong makukuha mo ang kampyonato, ikaw na yata ay nauulol. Kasi malabo mo iyong makuha. Parang gamot sa utak na walang prescription ng doktor. I can set the bar high na parang worthy ako sa hammer ni Thor. Ikaw mananatili ka lang sa baba na parang underscore. Siguradong patay na to sa pangatlong wave ng round ko, mala nevermore. Sa akin tong palabas at ako ang direktor. At dito sa palabas, ikaw ang mamamatay na aktor. Now you're going down kasi wala ka ng takas. Checkmate. Ngayong sipat ka na ng eyes, siguradong bullseye na tong target. Baras.
Magkikita tayo lahat para sa laban na yun, oh. Okay, so, yun, all 3 rounds ice yun. Para sa akin, mas naging effective si Kenneth sa round 3. Even nag-freestyle siya, mas kumokonekta kahit papaano. Unlike sa round 2 na freestyle, pero para sa akin, hindi pa rin ganun ka-effective at hindi rin ganun ka kumokonek eh. So, final score ni Kenneth sa akin is 6-6-7 para sa akin. Okay pa yung yung round 3 ni Kenneth. So, that's 19 points, 6-6-12. 19 points for Kenneth. Ganun lang kasimple yung magiging magiging review ko doon sa battle. Wala naman tayo masyadong i-breakdown doon sa performance ni Kenneth. Nag-freestyle, more on freestyle talaga siya. Then round kay Ice naman, 7 ang binigay ko sa round 1. Kanya yun, madami siyang quotables doon. Tapos mas naging malakas yung round 2 ni Kenneth, ni Ice kasi jokes, 'di ba? Mas effective. So binigyan ko siya ng 8, so 15, tapos 8 puntos ulit ang ibibigay ko dito sa round 3 niya. So 23. So 23-19, all 3 rounds Ice. Yo! Insane battles! At isang malaking shoutout at sa local out DJ Pares. At ang boto ng Urado 5-0! Magiging tayong lahat para kay Ice Sir Jax. Judges. Pa-shoutout muna ako, men. Pa-shoutout sa mga tropa kong manlalapat. So, yun. Malinaw. Ice. Sa pililya kay Apeng tsaka kay Padong. Ayun, binoto ko kay Sir Jax. Mas naipakita niya yung skill niya sa pagsusulat. Freestyle lang si DJ Kenneth, pero kahit na-entertain niya yung tao, para sa akin, mas nangibabaw yung written ni Sir Jax. Binoto ko si Ice. Sa first round, pwede ko siyang itabla dahil sa naging dragging yung round ni Ice doon na numalag pa siya talaga sa oras eh. Tapos ito, hindi pa siya gano'n nag-freestyle ng round 1, pero ang lakas ng round 1 ni... Paano na? DJ Kenneth, sorry. DJ Kenneth. Tapos nangyari naman sa round 2, parang sila nag-joke at mas effective yung kay Ice. So binigay ko siya kay Ice ng round 2. Tapos sa round 3, ito, lumamang na si Ice doon dahil naging consistent siya habang si DJ Kenneth nag-freestyle na lang. So, 3 Ice. Hello, Mayama. Oh, shoutout kay MJC. Shoutout. My name is MJC nga pala, shoutout sa Anxiety Glowing House. So, laban Ice versus DJ Kenneth. Binigay ko yung round 1 ko actually kay DJ Kenneth kasi akala ko i-judge ko siya sa pagsunod nila sa time limit. Kasi since tournament siya, kailangan i-consider natin yung time limit. Well, pareha sila lumagpas. Although may malakas na line doon si Ice, kaso pumasok na siya nung lumagpas na sa time limit. Pumasok na siya doon. So, hindi ko na siya binilang. And then 2 and 3, ginudge ko na siya based sa discipline nila sa paghahanda. So yun, round 2, binigay ko dun kay Ice kasi ang ganda ng mga naging consistent siya sa mga jokes niya. Yes. At saka yung punchline is tumatama mismo sa kalaban, hindi siya generic. Round 3, pwede sana kay DJ Kenneth yun kung nag-choke or merong hindi tumamang line si Ice. Pero since na bitaw naman ni Ice lahat, kinonsider ko na kay Ice yun dahil nga tournament at kailangan natin ng discipline pagka-tournament. So yun, para sa akin, round 1 kay DJ Kenneth at 2 and 3 para kay Ice. Maraming salamat. Yo, Renny Jimenez, shoutout sa 13 Cents Clothing at the same time sa Star Illusion. Ang binoto rito si Sir Ice Jack. Sa round 1, totally wala akong pinagbasihan sa kanilang dalawa. Hinihanap ko yung nila, yung power nung nila, anong dating nila, nung mga ginagawa nila sa kung paano sila mag-spoke out. At the same time may mga burst naman, pero may nagkataon na parang yung round 1 is battle of the choke. Ganun yung naging nangyari. Pero sa round 2, ayun, nagkaroon ng labanan sila ng jokes. Binoto ko sa round 2 si Sir Ice Jax kasi nakita ko yung potential niya kung paano siya mag-deliver at the same time yung jokes niya. Talagang mararamdaman mo yung presentation. Sa round 3, binoto ko pa rin si Sir Ice Jack kasi
totally hinahanap natin yung joke at the same time is yung bars niya. Pinakita niya pinakita niya yung setup na makakapag-deliver siya ng maayos. Dodong Sai pa nga po pala. Nakat yun? Nakat. Kay Ice tsaka kay DJK. Boto ko binigay ko kay Ice kasi kahit nag-choke siya, yung round 1 nila halos tabla lang. Yung round 2 kahit nag-choke siya, talagang naihabol niya pa rin. Ito naman si DJK, talagang pinipilit niyang maitawid yung yung rounds niya. Kaya kahit freestyle, ayos pa rin. Pero siyempre binigay ko pa rin yung preparado. Round 3, kitang-kita naman, mas prepare. Ayos. Dodong Sai pa. Okay, so that's it. Blaster all 3 rounds, MJC parang 2-1, 'di ba? So parang ganoon yung naging yung hatol ng mga judges natin. Pero ako para sa akin all 3 rounds 'yon. Ice. So yun, hindi ko na rin patatagalin. Di ko rin inaasahan na abot tayo ng 40 minutes sa na to, sa content na to, sa video na to. Pero sana magustuhan niyo yung pag-breakdown ko. Although di naman natin masyadong na-breakdown yung battle kasi chokes tapos freestyle, 'di ba? So yun. Kahit pa paano, na-enjoy ko yung battle kasi lap trip yung kay Ice sa round 2. So, goods yun. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kuma. Peace out.